Magandang araw sa inyo, Sir Kano. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig nyo. Siya nga pala, Sir Kano. Babala, ang mga maririnig nyo sa kwentong ito ay iniba ko ang mga pangalan na lugar at mga tao para na rin sa kanilang mga proteksyon. At nasa sa inyo na rin kung maniniwala kayo sa kwento kong ito. Tagulan noon sa kabundukan ng Negros. Mga taong 1986 kung hindi ako nagkakamali. Sa baryo namin, kung saan halos lahat na magsasaka, hindi madali ang panahong yun. Malalakas sa mga ulan tuwing hapon. At sa gabi na may, bumababa ang hamog na parang ulap na bumabalot sa mga palayan at maisan. Doon nagsimula ang kwento tungkol sa nilalang na hindi namin inaasahang makikita. Siya nga pala, Sir Kano. Ako si Nestor. Hindi ko tunay na pangalan. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At kasama ko noon ng mga pinsan at ilang kapitbahay. Nag-aabot din kami ng tulong mula sa isa't isa. Lalo na kapag panahon ng pagbabantay sa mga mais. Kung hindi mo babantayan ang maisan, abay mauubos sa mga ligaw na baboy o kaya magnanakaw ng mga hindi kilalang tao. Pero ang naging problema namin, hindi lang basta-basta hayop o tao. Una, nagsimulang mawala ang mga alaga. Isang baboy sa bakuran ng aking pinsan na si Pedro ang unang nawala. Akala namin may nagnakaw. Baka naman kinatay ng kapitbahay mong lasenggo, sabi pa ni Anel habang nagtatabas ng damo. Tumawa lang si Pedro pero halatang hindi ito mapakali. Makalipas ang 2 araw, 2 manok na naman ang hindi bumalik sa kulungan. Pagkaraan ng 1 linggo, 3 baboy mula sa iba't ibang bahay ang sabay-sabay na nawala. Hindi na ito basta nakaw lang. Sabi ni Calando na isa sa pinakamatanda naming kasama. May kumakain dito sa mga alaga nyo. Hindi ba ninyo naririnig ang iyak ng hayop tuwing hating gabi? Tahimik lang kaming lahat. Hanggang sa si Pedro na ang sumagot. Narinig ko, Kuya Lando. Parang may nilalapas sa gilid na maisan. Pero nang sinilip ko, wala naman ako nakita. Pagdating ko ay bukas na yung kulungan tsaka wala na rin yung baboy. Mabigat ang hangin habang nakikinig kami sa kanyang kwento. Alam naming may kakaiba. Kaya nagpasya kami. Magbabantay kami sa maisan gabi-gabi. Dala ang lampara, sibat, itak at ilang bote ng lambanog na pampalakas na loob. Noong unang gabi, 7 kami. Naglatag kami ng banig sa gilid ng kamalig. Nagsiga ng kaunting kahoy at nag-umpisa maghintay. May dala si Anda na gitara at kahit papano'y nabawasan ang kaba namin habang kumakanta siya ng mga lumang awitin. Huwag kayong kabahan, biro niya. Kung may magdanakaw man ng baboy, baka matuwa pa nga to sa kanta ko eh. Kung magdanakaw lang sana, bulong ni Pedro. Pero parang ibang nararamdaman ko. Dumaan ang ilang oras na walang nangyari. Tanging tunog ng mga kuliglig at huni ng kwago ang maririnig. Ngunit bandang 12:00, biglang napatigay si Calando. Itinaas niya ang kamay niya para sumenyas na mahimik kami. Pakinggan nyo, Mahinang sabi niya. Mula sa kabila na maisan, may naririnig kaming kaluskos. Mabigat ito, na parang may malalaking pakpak na tumatama sa dahon. Sumama ang kaba sa dibdib ko. Hindi yun tunog ng baboy ramo. Mas malakas, mas mabigat, at mas kakaiba. lampara. Utos ni Calando. Agad kong itinaas ang dala kong gasera. Ngunit bago pa namin masipat kung ano yun, biglang humampas sa malakas na hangin. Halos mamatay ang apoy sa lampara. Kasunod nun, may aninong dumaan sa ibabaw namin. Ano yun? Sigaw ni Arnel, sabay hawak ng sibat. Tumingala kami at sa liwanag ng buwan, nakita namin may napakalaking nilalang na parang paniki.
Pero hindi ito basta paniki. Ang katawan ay kasing laki ng isang baka at ang pakpak ay sumasakop na kalahati ng langit sa taas namin. Ang mga mata nito'y kumikislap na pula at sa bibig ay may nakasabit na bangkay ng manok. Gabunan. Pulong ni Kalando. Halos hindi na mailabas ang boses. Gabunan yan. Napalunok kami ng laway. Ang mga kwento na matatanda tungkol sa dambuhalang paniki ay palaging biro lamang para sa amin dati. Pero ngayon, nariyan siya mismo sa harap namin. Atras! Atras! Sigaw ni Pedro. Ngunit huli na ang lahat. Bumaba ang nilalang at lumabog malapit sa maisan. Init siya ang patay na manok at umatungal na parang tao na nasasaktan. Ang tunog ay humalo sa buong paligid at para bang nanginginig ang lupa. Lando, anong gagawin natin? Halos pasigaw kong tanong. Patayin niyo ang mga apoy. Mariing sagot niya. Inaatake niya na may lampara. Patayin ninyo! Agad kong hinipan ang apoy ng gasera. Dumilim ang paligid at tanging buwan na lamang ang nagbibigay liwanag. Nararamdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Naroon kami, 7 lamang. Kaharap ang isang nilalang na sa isip namin ay katang-isip lamang. Nagkumpulan kami. Hawak ang sibat at itak habang ang gabunan ay dahan-dahang lumalapit at tila inaamoy ang hangin. Parang naghahanap ng susunod na kakainin. Kung umatake yan, sabay-sabay natin salubungin na. Sabi ni Arnel. Bagaman halata ang panginginig sa kanyang tinig. Aba kung makalapit pa ako ng buhay. Sagot ni Pedro na tila ba kinakabahan. Tumahimik na muli kaming lahat hanggang marinig namin ng biglang pagaspas ng pakpak. At sa isang iglap, nasa ibabaw na namin ng gabunan. Nakabuka ang bibig nito na puno na matutulis na pangil. Diyos ko! Bulong ko at kumapit na mahigpit sa itak. Halos manlumo kami nang dumapo ang nilalang. Sa bawat iglap ng kanyang pagaspas, parang nililipad pati mga dahon na mais. Humahampas sa aming mukha. Ang mga alaga manok na naiwan sa kulungan ay nagsisigaw. Tila alam na nila ang mangyayari. Nestor, hawakan mo yung itak mo. Sigaw ni Pedro habang pilit niyang pinapatatag ang sarili niya. Habang hawak kong itak, ramdam ko ang lamig ng bakal nito at ang panginginig ng aking mga kamay. Ngunit bago pa man ako makakilos, biglang humakbang si Arnel pasulong. Hawak ang sibat na parang handang itarak. Huwag tayong umatras mga tol. Kung hindi natin ipagtatanggol ang mga alaga, ubos tayong lahat. Visit ka, Arnel! Huwag kang basta sumugod! Sigaw ni Kalando. Pero huli na ito. Tumalon si Arnel. Itinarak ang sibat at tumama iyon sa gilid ng hita ng gabunan. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa nilalang. Hindi tunog hayop, kundi parang malalim na boses ng tao na nahahalo sa huni ng paniki. Napaatras kami lahat at halos matumba sa lakas ng kanya pag-iyak. Patay! Sigaw ni Pedro. Umatras na kayo! Baka balikan tayo! Ngunit sa halip na umatras, ang gamunan ay pumaling ang ulo kay Arnel. At sa isang iglap, hinampas niya ito na pakpak. Napalipad siya na parang basahan. Bumagsak sa lupa ng ilang dipa ang layo. Arnel! Sigaw namin. Dumudugo ang labi nito, pero pilit siyang bumabangon. Hawak pa rin ito ang sibat. Nandito pa ako! Sigaw niya, baka man nanginginig na ito. Dumagundong ang lupa na muling pumihit ang nilalang. Kita ko ang pakpak nito nagliliyab sa liwanag ng buwan, puno ng sugat kung saan tumama ang sibat. Ngunit imbis na magtago, lalo pa itong nagalit. Tila nahihibang, kumakawala na malalakas na huni. May paraan pa dito! Mahinang sabi ni Kalando. Halos pabulong, ngunit narinig naming lahat. Ang mga matatanda, sinasabi nila ayaw ng gabunan sa usok ng tuyong dahon ng lubi. May dala ba kayo? Aba, meron ako dito. Sigaw ni Pedro, sabay dukot ng ilang pinatuyong dahon mula sa bayong.
Pang-apoy sana natin to sa sigahan pero sige, gamitin mo to. Agad namin itong sinindihan. Pagtaas ng usok, biglang umatras ang gabunan. Namilog ang mga mata ko, Sir Kano. Totoo pala ang sabi-sabi ng matanda. Lando, dagdagan pa natin. Utos ko. Naglagay kami ng mas maraming tuyong dahon. Sabay hampas ng isa pa sa hangin. At doon namin nakita ang gabunan na kahit sugatan ay hindi basta sumusuko. Dumampi ito sa gilid ng maisan. Sinubukan na ang paligiran. Parang umaasa na mapagod kami. Ngunit sa bawat hampas at putok ng tuyong dahon, umaatras ito. Ang pakpak niya ay unti-unting nagdurugo. At ang mga matay naglalagablab sa galit. Nestor, bulong ni Pedro. Hindi natin siyang kayang patumbahin ngayong gabi. Hindi pa sapat. Alam ko, sagot ko naman. Pero kailangan natin siya paalisin. Hindi pwedeng sa atin siya kumain. Hoy mga gunggong! Sigaw ni Arnel mula sa lupa. Nakangisi ito kahit tuguan. Kung hindi pa ako tumiran ng lambanog kanina pakawala na ako. Pero kung makakaligtas tayo, panalo pa rin ako. Tumigil ka nga dyan. Balik ni Pedro. Halos mamatay ka na nagbibiro ka pa. Napangiti rin ako kahit na nanginginig, Sir Kano. Ang totoo, sa gitna ng takot, ang birong iyon ay nagpagaan ng loob namin lahat. Lumapit muli ang gabunan. Ngunit ngayon ay tila mas maingat ito. Nakasalampak siya mula sa isang puno. Nagmamasid, tila nag-iisip. Ang katahimikan ng gabing iyon ay nakakabingi. Hindi pa tapos ito, sabi ni Kalando. Babalik yan. Hindi sumusuko ang mga nilalang na galing sa dilim. Anong gagawin natin? Maghanda tayo na mas maraming dahon ng lubi. At huwag tayo maghihiwa-hiwalay. Bukas, pupunta ako kay Aring Losa. Siya ang pinakamatandang manggagamot dito. Siya lang makapagsasabi kung paano natin mapapalayas ang gabunan. Napatingin kami lahat kay Kalando. Sanay na kami sa bawat problema. May sagot ito. Pero ngayon, halata ko sa kanya mukha na hindi rin siya sigurado. Pero bago pa man kami makapagsalita, biglang umikot ang gabunan sa ibabaw. Isang malakas na ihip ng hangin ang sumira sa aming sigaan. Napalibutan kami ng dilim. At sa isang iglap, lumipad dito papalayo. Dala pa ang isang manok sa kanyang mga kuko. Tahimik kami lahat. Huminga na malalim si Pedro. Nestor, nakaligtas tayo pero hanggang kailan? Babalik yan sigurado. Inalalayan namin si Arnel na halos hindi makatayo. Dumudugo ang tuhod at may pasa sa dibdib. Tol, nakita mo ba yung mukha nun? Tanong niya sa akin habang paika-ika kaming bumababa sa mundok. Hindi lang hype yun. Parang tao na nga Hindi ako sumagot. Sa isip ko, bumabalik-balik ang mga imahe ng mga pulang mata nito at ang tinig na parang halo-halo ng hype at tao. Pag-uwi namin, sinalubong kami ng mga kapitbahay na nag-aabang. Anong nangyari? Tanong ng isang matandang babae. Bakit tuguan si Arnel? Tahimik kami. Si Kalando lamang ang nagsalita. May bisita tayo sa bundok. At kung hindi tayo maghahanda, mauubos sa mga alaga natin. Baka pati tayo. Nagkatinginan ng lahat. At sa kanilang mga mata, nabanaag ko ang parehong takot na bumabalot sa dibdib ko. Kinabukasan, matapos ang unang sagupaan, halos buong baryo ang nagkagulo. Ang balita tungkol sa dambuhalang paniki ay kumalat mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Lahat ay may kanya-kanyang kwento. May mga dagdag na detalye at may halong takot. Ang iba'y nagsabing nakita raw nila ang anino nito sa ibabaw ng bundok. Habang ang ilan naman, nangako na lilisa na lang ang kanilang mga alaga at ibibenta sa bayan. Ngunit kami, ang pitong nakasaksi, ay hindi makatulog ng gabing yun. Lalong-lalo na si Arnel na hindi pa rin maayos ang lakad. May benda ang kanyang dibdib at binti.
Gawa ito ni Aling Rosa, ang manggagamot sa baryo namin. Kung hindi mo pinahiran ng langis, Lola, baka nasa hukay na ako ngayon. Biro ni Arnel na pilit na pinapagaan ng loob. Ngunit seryoso ang mukha ni Aling Rosa. Hindi biro ang nilalang na yon. Gabunan siya. Anak ng dilim. Matagal nang ikinikwento ng matatanda. Pero akala natin ay alamat lamang. Ngayon, bumalik na siya dito. Napalunok ako ng laway, Sir Kano. Ano po dapat namin gawin, Lola? Hindi naman kami mga mandirigma. Mga magsasaka lang kami. Hindi mandirigma ang kailangan. Sagot niya, sabay tingin sa akin. Kundi tapang, pagkakaisa at kaalaman. Ang gabunan ay hindi natitinag sa sibat at itak. Pero meron itong kahinaan. Hindi siya makalapit sa usok ng tuyong dahon ng lubi. Alam niyo yan. Pero higit pa doon, kailangan ninyo ng ritual. Kailangan niya mapaalis mula sa bundok bago siya tuluyang mamugad dito. Ritual? Tanong ni Pedro, na halata nag-aalangan. Paano kung hindi yan gumana? Mas masahol ang mangyayari. Kung hindi ninyo siya mapapalayas, hindi lang hayop ang kukunin niya. Mga bata, mga tao, pati kaluluwa ninyo'y maaaring lamunin niya. Nanginig ang loob ko sa sinabi ninyo yun. Ngunit wala kaming pagpipilian. Kaya kinabukasan, nagsama-sama ang buong baryo sa ilalim ng puno ng sampalok. Doon, ipaniliwanag ni Aling Rosa ang gagawin. Unang-una ay magdadala kami ng tambak na tuyong dahon ng lubi. Pangalawa, magbabantay kami sa paligid ng maisan, kung saan madalas makikita ang mga gabunan. Maghahanda rin siya ng orasyon at dasal, gamit ang langis sa tabo. At pang-apat, kapag bubabaan nila lang, sabay-sabay kami magpapakawalan ng apoy at usok habang binibigkas niya ang mga dasal at pinapalis ito. Kailangan nating maghanda ng isang sakripisyo. Dagdag niya. Kung may isa sa inyo na hahakbang paurong, mabibigo ang ritual. Kung mabigo man tayo, ay wala ng pag-asa. Tahimik ang lahat ng mga tao hanggang si Arnel ang una nagsalita. Aba kung kailangan ng sakripisyo sige, ako na ang uuna. Nabugbog na ako kagabi, kaya sanay na ako madapa ulit. Natawa kami lahat kahit alam naming may bigat sa kanyang sinabi. Sumunod si Pedro. Kung lalaban, sabay-sabay, walang iwanan. Walang iwanan, sagot naming lahat. Dumating ang gabi ng ritual. Ang buwan ay kalahati lamang na liwanag at ang hangin ay malamig na parang nanunuot sa buto. Sa paligid ng maisan, nagsindi kami ng 3 malalaking siga. Ang bawat isa may hawak na bungkos ng tuyong dahon ng lubi na nakabalot sa tela. Si Aling Rosa ay nasa gitna. Nakaputi ang suot ito. May hawak na maliit na bote ng langis rosaryo. Paulit-ulit niyang binubulang ang orasyon habang ang ilan sa amin na nagbabantay sa langit. Nestor, bulong ni Pedro. Sigurado ka ba dito? Wala na tayong magagawa, tol. Sagot ko habang hawak ang itak sa kaliwa at ang bungkus na tuyong dahon sa kanan. Kung hindi natin ito gagawin, baka wala na maiwan sa baryo bukas. Bigla ang tumahimik ang paligid. Kahit ang mga kuliglig at palaka ay parang natakot. Doon namin narinig ang malalim na huni. Nagmumula ito sa itas ng bundok. Parang tunog na malaking tambol na tumatama sa hangin. Paparating na siya, sabi ni Aling Rosa na hindi tumitigil sa pagdarasal. At ayun na nga, mula sa madilim na ulap, bumagsak ang dambuhalang anino. Ang gabunan. Mas malaki siya ngayon at mas halatang galit. At ang kanyang mga matay nag-aapoy na pula. Sa kanyang bibig, may nakasabit na bangkay ng baboy. Initya niya ito sa lupa at para bang nanunukso. Mga walang hiya! Sigaw ni Arnel, sabay itaas ng sibat.
Huwag niyo kaming gawing palabas. Umungol ang gabunan at tumiretso sa aming direksyon. Agad naming sinindihan ang bungkos ng tuyong dahon. Pumutok ang usok at kumalat sa hangin. At biglang napaatras ang gabunan. Umatungal ito ng napakalakas. Ngayon na! Sigaw ni Aling Rosa. Huwag kayong hihinto! Sabay-sabay naming iwinalyo ang usok. Parang nag-aalab ang paligid. At ang gabunan ay umiikot, nagmamasid at tila ba nahihirapan. Hindi pa ito sumusuko. Biglang sumugod siya at sa isang iglap, tinamaan si Pedro ng pakpak. Napalipad ito at bumagsak sa lupa. Nawala ng malay. Pedro! Sigaw ko. Sabay takbo papunta sa kanya. Ngunit hinarangan ako ni Arnel. Tol, wag. Kailangan natin ituloy ito. Nanginig ang luha ng mga mata ko. Tama siya. Kapag huminto kami, lahat kami mapapahamak. Umikot ulit ang gabunan. At ngayon ay lumusob siya kay Aling Rosa. Ngunit bago pa siya makalapit, itinapon ko na ang buong bugkos ng tuyong dahon diretso sa kanya muka. Sumabog ang apoy at sa unang pagkakataon, nakita ko siya nasugatan ng husto. Nagsisisigaw ito ng malalim, nakakatindig balahibo, habang ang kanyang balat ay nasusunog at nabibitak. Lumaban kayo! Huwag kayong umatras! Sigaw ni Kalando. Tumakbo si Arnel at kahit pilay, itinarak ang sibat sa ilalim ng pakpak na gabunan. Tumama ito at napayuko ang halimaw. Nanginginig ang buong katawan. Ngunit bago pa makaiwas si Arnel, sinunggaban siya ng nilalang at itinapon sa gitna ng maisan. Arnel! Sigaw ko. Tumakbo ako para tulungan siya. Nakita kong humihinga pa siya, ngunit halos wala ng lakas. Tol, kumapit ka lang. Bumaling sa akin ang gabunan at sa unang pagkakataon, nagtamang aming mga mata. Doon ko nakita, hindi lang hayop ang nilalang na ito. May mukha siyang halos tao. May anyo ng lalaking nagdusa at sa kanyang titig ay may halong galit at gutom. Nestor! Sigaw ni Aling Rosa, sabay hagis ng bote ng langis. Nasalo ko naman ito at agad kong ibinuhos sa apoy na bugkos ng dahon. Kumalat ang apoy at nang indampi ko ito sa pakpak ng gabunan, nagliyab ang bahagi ng kanyang katawan. Umungol ito sa kano. Napakalakas na parang lindol na yumayanig sa paligid. Ang mga mais ay nagkipagsiyawan sa hangin at ang mga alaga sa baryo ay nagsitakbuhan. Ngunit hindi kami tumigil. Sabay-sabay namin pinaligiran ng halimaw ng apoy at usok. Magdasal kayo! Utos ni Aling Rosa, sabay taas ng rosaryo. Umalis ka! Nilalang ng dilim. Hindi ka kabilang sa butong ito. Sa ngalan na may kapal, bumalik ka sa puga ng iyong lahi. Paulit-ulit niyang binigkas ang dasal. At kasabay noon, sabay-sabay naming iwan na siwas ang apoy. Ang gabunan ay unti-unting nanghina. Ang kanyang pakpak ay nagdurugo. Ang kanyang sigaw ay nagiging paos na. Hanggang sa huling paggaspas, lumipad siya paitaas, sugatan at tuluyan naglaho sa likod ng mga bundok. Tumahimik ang paligid. Ang usok mula sa tuyong dahon ay bumalot pa rin sa hangin. At kami hingal na hingal na halos bumigay na ang mga tuhod. Tapos na po ba? Tanong ng isang bata habang lumapit ang mga taga-baryo. Hindi pa ito patay. Sagot ni Aling Rosa. Mahina ang boses ito. Pero napalayas natin siya. Tiyak akong hindi na siya papalik agad. Sugatan siya at baka lumayo muna. Pero tandaan ninyo, ang pugad niya ay nananatili sa bundok. At kung dumating ang panahon, maaaring may kapalit. Lumapit ako kay Arnel at Pedro. Si Pedro ay nagkamalay din. Sugatan ngunit buhay ito. Si Arnel na may nakangisi pa rin kahit halos na hindi na makatayo. Tol,
Bulong niya. Nakaligtas tayo. At sa susunod na inuman, ako pa rin tagapuno ng baso. Natawa kami kahit na luhaan. Mula noon, ang baryo namin ay nagbago. Lahat ay mas maingat, mas nagbabantay. Ang mga alaga hindi na basta-basta pinababayaan. At sa tuwing may bata na nagtatanong kung saan lumilipad sa bundok, lagi naming sinasabing, gabunan yun. Huwag kayong maglalakad mag-isa sa gabi. At lagi igalang ang mga nilalang sa dilim. Sapagkat kahit sugatan ito, hindi kailanman tuluyang nawala.